Calvin, si Calvin. John Calvin. Si John Calvin ay nag-exist noong 1500. Hindi ako tao niya. He was born 15-something, 64 ata. 15. Matagal na pala, no? 15. Makakasabayan niya si Martin Luther. Siguro nagpamadali na si Luther sa ano. Si Luther came from the Catholic Church, si Luther, kapasya sa election, divine election. Na, kumbaga, God's sovereignty. God's sovereignty. Ang Diyos ang umipili sa iyo. Yung destiny. Yun yung election, divine election na inilabas ni Calvin. Kaya meron siyang tinatawag na 2 leaves o 5 points. Dapat alam na natin ito. Kasi kung hindi natin alam ito, na meron palang ganito 2 leaves Baptist, meron silang stand dito sa church. Kasi ito ay exam. Manuhin ko kayo. Sino nakakaintindi ng ibig sabihin ng 2 leaves? Di ba siya nagtatanong sa'yo? Wala. Ano yung ibig sabihin ng 2 leaves? Ano yung 5? Ang tawag yan ni Calvin, 5 points. 5 points ang tawag yan. Letter T, ano, sister? Dr. CJ, alam mo yung letter T? Hindi lang ko na, baka copy nila yun. Okay, so ako na. Mag-research na kayo ng Google. Okay lang din yan. Ang ibig sabihin ng 2 leaves, Search ko yung 2 leaves, bulak 5 points. Letter T, total depravity of man. Letter U, unconditional election. Letter I, L, Pastor. L. L pa L. Ano yung L? Limited atonement. Letter I, Irresistible grace. irresistible grace. Ito. Ano yung T? Independence. Nakita ko na. 2 leaves. Ano yung T? Kita ko na. Yung pagpinis mo. Tingnan mo rin. Research ka dyan. Sa Google. Perseverance of the saints. S. S. Serenity. 2 leaves. 1, 2, 3, 4, 5. Without S. 2 leaves. K, total gravity. Gravity. Ganap ng tamang Ano, pakiulit ko. kasalanan. Total. Total depravity. Yun. Total gravity. Parang dinig ko iba yung dinig ko kanina eh. Gravity. Because of the gravity of Tapos ano yun? Okay. Hindi na kayo dito sa 2 leaves. U, unconditional election. Pag sinabing total depravity, ano ang ibig sabihin? Hindi ko na binasa. Total depravity. unable to save Sister themselves. Valen. Ay, wala akong alam dyan. Kailangan magkaroon ka ng ticket sa top floor. Ano ito kasi bubul? Ano ang ibig sabihin na total depravity? May mga cellphone kayo, ang bilis mo. General term yan. Kahit hindi kayo mag-type sa Specific. ito, agad. Yung graphic Knowledge administrative. Completely connected. Completely Total depravity. Completely connected. Depravity. Ang simpleng Walang Humanity is unable to save themselves. patay. Stop. Ang tao ay walang kakayahan. Dito ba nga? Ang tao ay walang kakayahan. yourself. At ako ay patay sa mga Unable Humanity. to save yourself. Hindi na kaya. Ayun, halos. Tama kaya. Ano? Yung humanity, they're unable to save themselves. Perseverance ba na? So walang naman ang tao ay walang kakayanan iligtas ang kanyang sarili. Walang kakayanan. Correct, sinabi namin kanina.
Kung ba yung sinasabi mo? Sinabi ko nga eh. Sabi ko kailangan ko sa kanya. Wala, hindi mo sinabi. Narinig ko. Hindi ka ni Pablo So, ganito. Focus kayo, focus kayo. Kung ang tao ay walang kakayanan iligtas ang sarili, bakit? Kasalanan siya. Kasalanan. Sa inherited sin. Sa Romans. Sa inherited sin, Walang original sin. matuwid ba yun? Walang matuwid, walang exam. Tama ang verse mo. Romans 3:23. Corrupted kasi. Ano yun? Anong verse? Tinote ko yun. Romans 3:23. Romans 3:23. 23. Then, tama yung chapter 3. Jan 1 pa. 3. Basta. Basahin yung verse 10. Walang matuwid. Pagbasa verse 10. Romans 3:6. Romans 3:6. 3:6. Romans 3 verse 10. O, bakit yan? For all sin. Tagalog. Sin and capture to the glory of God. Sige, basahin. Ayan ang nagsusulat. Walang magaling. Walang Yan. Wala nga eh. Gaya ng nasusulat, sabi ng Biblia, Wala. walang matuwid kahit isa. So, anong ibig sabihin ni Pablo? Dito, yan ay Kasalanan. total Depraved. depravity. Ibig sabihin, mula yung ang tao nagkasala, si Adan nagkasala, si Eva nagkasala, yung kanilang offspring, walang kakayanan yun. Kailangan tumusin talaga. Ngayon, walang kakayanan, sino ba yung naging anak ni Adan? Si Cain at saka si Abel. Okay, sino pa? Sino pa naging anak ni Adan? May ilong pa. Marami. Tayo. Yung unang anak ni Adan, sino? Abel. Abel. Sumunod kay Adan, sumunod kay Abel. Adan. Si Cain. Cain! Si Cain ang anak ni Adan? Si Serpente. Ay! Sa teaching natin, iba na siya. Hindi. Pero Sino sunod na anak ni Adan? Si Seth. At pagkatapos ni Seth, marami nang sumunod. Yes, after Sino? Pangilan? pang Tingnan nyo. Jude chapter 14. O, para mabilis tayo, ikapito. Kapito. Enoch is 7 from Adam. So, lahat sila, sila mula galing kay Adan. May kakayanan ba sila? Matuwid ba sila? Okay, hindi. Ngayon, ito tanong. Paano sila kinilala ng Diyos? Wala pa si Kristo, ha? Paano sila? Sabi na binasa, Romans 3:10, walang matuwid kahit isa. Walang exempted yan kahit sa panahon ni Adan. Ngayon, sa panahon ni Adan, may anak siya, kasama si Enoch, pang-pitod, marami pang sumunod. Paano sila naging makatuwiran sa harapan ng Diyos? Siyempre sa tatay nila. Si Enoch, lumakad ng Si tatay nila. Paano? Pero sa action nila. Tama, lumakad ng matuwid, okay? Si Enoch. Eh sila sila ano, paano? Kasi parang sa panahon na yun, nag-start silang tumawag sa pangalan They ng will Panginoon. start with Right? the name of the Lord. Si Cain yun eh, si Cain. Walang makita niyo. Alam mo, Si Cain. Sa panahon na yun, they will call upon the name of the Lord. Panginoon. Tama. Tamaan. Tapos na dito. Genesis chapter 4:26. They start to call the name of the Lord. Genesis, wait. Tingnan mo kasi. Yan, sabi gano'n, Nag-start sila. nag-start sila tumawag sa pangalan ng Panginoon. Mahapang ano yan, paano Sila na na ganyan? noon ko na eh. Luro ni Sister Lisa yan. Pero ibabalik ko yung tanong, from hanggang kay Enoch, from Abel to Enoch. Paano sila naging righteous bagaman wala pa si Kristo? Pero Pastor, may tanong ulit ako kay Suso kay Pastor ulit. Kasi sinabi Pastor hindi tayo pumili kung yung isa pumili sa atin. Tama naman. Nakasulat mo lang kasi talaga yun. Oo. So, hindi yan. Baga, Mamaya, sasagutin natin yan. Dito yan, no? Sinulagyan. Okay, dito muna ako balik tayo. Binibigyan ko pa rin ang kayong background para at least maintindihan natin. Paano nagaganap yung pagtawag? At paano nagaganap yung pagpili? At paano nagaganap yung pagiging sovereignty ng Diyos yan?
Pastor, sikain nga eh. Sabi ko, kung ikaw yung gumawa ng mabuti, ay nakakapagin din. So, ibig sabihin, ang Diyos bumabasa sa Bakit sinabi ng Diyos kay Cain, kung ikaw ay gagawa ng mabuti, hindi ko ba mamarapatin? Bakit sinasabi ng Diyos? Ano pinapakita ng Diyos sa kanya? Yung puso kasi, Pastor. Ano meron doon? Iba yung puso niya, iba to. Kasi iba-iba yung ginagawa niya. Tama yung sinasabi mo. Ano yung meron sa puso ni Cain? Yung will. Anong klaseng will? Pagsunod. Anong klaseng pagsunod? Obedience May po. pagsunod ba si Cain doon? Meron, pero Nung kinausap siya ng Diyos, may pagsunod? Yes or no? Yes. Meron. Ay, wala? Wala. Oh, binabalik ko kayo ha, binabalik ko kayo. boy, Atras tayo ulit ni Adan at saka kay Eva. Na sila'y pagkatapos magkasala. Ininabas sila ng leader nila. Iutos doon eh. Ito papasok na yun. Meron. Kung ano yung nasa sa puso. Okay. Hello, pinahintulutan ko ng Diyos sila malagyan sa kasalanan. Yes. Yan ang malalim na malalim sa iba kasi sasabihin, dahil ang klaseng Diyos nyo. Pinayagan ng Diyos yan na pagkasala, pinabawal nga niya eh. May mga ganon kasi. Plano niya yun. Hindi kasi, hindi nila tayo intindihan ang plano ng Diyos. Wala kang magagawa sa nagpapalayo. So, kaya nga sabi kanina, wala kayong magagawa sa nagpapalayo. Kung Diyos ang nagpahintulot para sa maging modelo. Ano Sila yung tawag ang ng Pastor? wala silang magagawa. Sovereignty ng Diyos yun. Okay? Ngayon, meron akong gustong exam sa inyo para makita nyo. Keyword, nasa loob ng, di ba, Adam. And 3. Genesis 3. Genesis 3, pagkatapos na magkasala sila Adam, at sabi ng Diyos, tinaboy sila. Naglagay ang Diyos ng dalawang anghel, at pinabantayan o hindi na sila pwedeng pumasok. Okay. Ang exam ko sa inyo, bago sila lumabas, di ba, pinag-usapan natin, magkasala ang tao, lahat ay ano? Walang? Kayanan. Kasalanan. Ano, Pastor? Walang? Nung magkasala ang tao, wala lang? Wala yung presensya ng Diyos. Walang matuwid. Wala. Sinabi natin kanina eh. Sabi lang yun. Walang matuwid. So, ngayon, ang tanong, naging matuwid ba si Adan? Naging matuwid din ba si Diba? yung mga anak niya? Yes. Yes or no? Yes. Okay. So, paano Anong paraan? Genesis 3. Sa paanong paraan naging matuwid si Adan at yung kanyang mga anak? Okay, good. Nagpatuloy sila eh. Nagpatuloy. Obedience. Bisaya man po. Obedience. Obedience. Kaya mambuno. Bisaya to? Sa kay Ginoo. Sa mandong. Waray God. Waray God. Hoy, Paano naging matuwid si Adan at ang kanyang mga anak? Ano sila? Nagsasama nag-aalay. Sa harapan ng Diyos ha? Tapos na nag-aalay naman. Ang faith in God. Ang faith in Him. Okay, may kinalaman na ngayon yung Aalay. so, Pero regarding the inuusan sila ng Diyos doon sa kanilang pananampalataya. Pero, Genesis chapter 3, ano yung ginawa ng Diyos? Makinig kayo, makinig. Ano yung ginawa ng Diyos sa kanilang mag-asawa bago sila pinalabas? Dinamitan. Kasi, naniniwala ba kayo na kung hindi ginawa ng Diyos siya, patay sila? Dinamitan sila. Sabi ng Diyos, sa araw at oras na kayo'y kumain, walang sala. May mamamatay. Okay. Ang tanong, kung hindi ginawa ng Diyos ito, binibigyan ko kayo ng, kasi exam, kung hindi ginawa ng Diyos ito, sigurado ba sila Adan at Eva patay? Yes or no? Yes. Totoo ba ang sabi ng Diyos, sa araw at oras na kinain nyo'y kayo walang salang mamamatay? Yes. Kaya lang dinamitan. Dinamitan sila. Ngayon, ang tanong, unti-unti nyo na nakukuha. Dinamitan siya kasi Genesis chapter 3, ano yung ginawa ng Diyos para sila hindi namatay? Dinamitan. May kinalaman na yun. Wala nang palataya. Dinamitan.
Yes. Okay, anong verse? Chapter 3, hanapin nyo. 3. Ganun ka. Hanapin mo nga. Dito ka. Ano nangyari? 21. May 21? Fred, 21. Genesis chapter 3. At ginawa ng Panginoon. At Adam also and his wife, and the Lord God made coats of skin and clothed them. Dinapitan niya sila. Okay. Tignan nyo ang sabi. And to Adam also, to his wife, did the Lord God make coats of skins and clothe them. Oo. Dinamitan sila. Sabi ko, dinamitan. Tapos sabi mo kanina, nag-alay sila. Nag-alay. Mas maganda yung sagot ni... Ibig sabihin bago gamitan, nag-alay sila? Ano? Sama. Ha? Nag-alay muna bago gamitan? Ay, talaga? Kasi nakalagay. Ibig sabihin, hindi ginawa na, hindi. Ang gumawa ng company. Di ba may naglalakad sa kanila, in the cool of the day, Oo. in the cool of the night, nung magkasala sila Adan, gumawa siya ng bato, altar. At kumatay, nag-demonstrate yung theophany, kumatay siya ng hayop. Ano pumasok ang instruction? Pinatay niya yung hayop, pinaduguan niya yun, doon mismo sa bato na yun. At bago yung ginawa, Tapos siguro yun. at bago kinatay, yung ginawa ng mag-asawa dyan, nag-layhan sila ng kanilang kamay dyan. Ito, hindi natin mababasa. Spoken word na to. Layhan sila ng kamay nila, mag-asawa, doon sa hayop. Ibig sabihin, dapat kami yan. Correct. Tama, di ba? So, dapat kami yan nandyan. Pero instead na kami siya. Yan na lang Kaya, pa. kamay nila na. Ay, Sabihin, provision ng Diyos yung nangyari. nag-provide. Pero ng hayop. Ngayon, pasok tayo. Pasok ngayon tayo. So, kung provision ng Diyos yun, papasok yung pananampalataya dyan. At ganito ngayon mangyayari. Para sila Adan at Eva ay maligtas. Ano ang kailangan nilang gawin? Para sila maligtas. Magkatay din. Magkatay din. So nakikita natin, by God's sovereignty, ang Diyos ang unang gumawa. Oo. Okay? Siya ang gumawa, siya ang nagplano. Siya rin ang nagpahintulot, bakit sila nagkasala? Correct. Ngayon, ano ang bahagi ng tao si Adan? Paano i-clear doon ang pananampalataya sa puso? In other words, ginawa itong kampana, tapos Nag-handle plate sila. may kinatay dyan, may dinuguan. Bawal ka sa akin, magulog pa tayo dyan. Si Adan, si Eva, Ay, naghayod sila. Sa Facebook. nandyan sila. Tapos tutok. Ang Hindi ko na theophany, namin. Ngayon na, tulima. Ang Diyos. May may faith sila. nandyan. Sovereignty ng Diyos siya ang gumawa, tama? Pinakita ng Diyos. Ngayon, makikita natin ang Diyos ang gumawa when it comes to salvation. Ngayon, ang hinahanap kasi natin dito sa pinag-uusapan natin, paano nagkaroon ng bahagi ang tao mula kay Adam pag pinag-usapan natin kaligtasan? Pipiliin niya kung mag-ahandog o hindi. Mag-ahandog sila. May kinalaman na dito yung Pagpapasya. will. Yung pagpapasya. Kung pinakita na ng Diyos ang paraan ng kanilang kaligtasan, anong ginawa nila Adam at Eva? Ginawa nila.
tama. Tinuro rin nila sa anak nila. Pero si Cain hindi naman ginawa. Tapos tinuro din ng mga anak nila sa ako na ano, hanggang sa Bakit si Cain wala na? maghanap na. So, yung tinuro ng Jehovah sa mag-asawa na ganito ang gawin ninyo. Ngayon, tinuro sa atin, nag-iba-iba pa. Pero si Cain Ito, pa eh. ito ang nagturo Jehovah tinuro kay Adan, tinuro kay Eva, na ganito ang gawin niyo, magkakatay kayo ng hayop, magkaalaga kayo ng hayop, at sa bawat taon, mag-aalay kayo patungkol sa kasalanan. Kaya, ito ay tipo na ano, Ako, Robert, yung kanina. Mag-aalay. Mag-aalay. tama? Bato-bato. Yes, Bakit? atonement yan. Kalabati. Ngayon, kung hindi sila Adan, gagawa ng pagsunod sa inutos ng Diyos, sa tingin nyo, aabot ba si Adan ng 900 years? No. Si Cain nga, hindi sumunod eh. Nag-alay ng Ibig prutas. sabihin, ang bahagi ng tao patungkol sa pasya Ayoko na tumagal buhay ni Cain. ay pagsunod. Diyos ang gumagawa because He is sovereign. Pero anong bahagi ng tao? Kailangan mo sumunod sa provision ng Diyos. Tumatagal mo. Yun ang pasya. Tama yung pinag-usapan kanina. Walang sino mang tao sa umpisa kaya mong umabot sa Diyos. Kailangan makita ng tao provision niya. Kasi ito may provision ng Diyos, si Kristo doon. Sa panahon ng ilaaga ng provision ng nila, hayop pansamantala. Pero, ang tinitipot na rawan nito, Kristo. walang iba kundi si Kristo. Yes. Sa dugo niya. Pero si Kristo yung tinitipot na rawan yun. Shade lang. Dugo niya. Kaya, pinag-usapan natin, sa parte ng pasya ng tao, ang parte ng tao sa kaligtasan nito ay ang pagsunod. Siyempre, kung wala pagsunod. Kung ang tao hindi susunod, magpapasyang hindi sundan o sundin kung ano yung gusto ng Diyos, Obedience is better ang than hindi siya sacrifice. makakarating. Kaya pala obedience is better Pumatay than ka, kukulong sacrifice. ka. Ngayon, paano si Cain? Si Cain, Nasay-saya yun eh, tubig. natutunan ni Cain nang ipinanganak siya ni Eva, natutunan ni Abel nang sila ay pinanganak. Nung sila ay bata pa. Ano yung ginagawa nila? Ano yung tinuturo ng magulang? Naghahandog. Nakahandog. Naghahandog sila. Kaalay. Nag-aalay sila. At yan, ito, sa panahon natin, pinakita ng Diyos na bawat pamilya bilang magulang, tipo ni Adan sa ni Eva, na dapat alam ito. Alam kung paano maghandog ng tama sa panahon din natin. At yung paraan para tayo ay ma-justify, kailangan natin sundin kung ano yung sinasabi niya. So yung sinasabi niya doon, papasukin pa siya natin, susunod ba tayo dyan o hindi? O mag-iiba ako ng paraan, katulad ni Cain. Si Cain ay nag-iba ng paraan, tama? Yes. Okay. Umano siya. Para makita ko sa inyo, kapag may kasalungan, kasalungan na pahayag ng Diyos, ay sa panahon nila Adan, pinakita ng Diyos, pinasulat ng Diyos, ano kapalit? Basahin natin ang Genesis chapter 3 at chapter 4 sa panahon ni Cain. Buksan ninyo ang Bible at basahin natin, start from verse Lord, nasa ano ka ba lang? Hindi ka ba lang? Wala pa tayo sa ULIP. ini-exam ko kayo, makasa pa naman. Gulang, Pastor. Gulang. Go. Yung verse, Pastor. Chapter 4. Or verse 5? 7. 7. Ikaw, Verse 7. Basahin na po natin para mabilis po tayo. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, Oo, di ba mamarapatin? ikaw mamarapatin. At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahasdusay ang kasalanan sa lingkungan. At sa iyo ay paihinood ang kanyang nasa, at ikaw ay papanginoon niya. Okay. Dito makikita natin sa verse 7. May sinabi ang Panginoon dyan. Nasabi, kung ikaw ay gagawa, tama ba, Bert?
Pakiulit nga. Yes. Part na yun na. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ka marapatin. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, Di ba ikaw? hindi ba ikaw ay mamarapatin? Okay. Kung hindi So, ibig sabihin, ay ahandusay pwede pala si Cain gumawa. Yes. At dati niya nang ginagawa yan. Kailan? Kung sa natin kanina, bata pa lang sila, tinuro na yan. Ba't siya naging ganun, Pastor? Tinuro na yan. Ngayon, maliit pa lang, ginagawa na nila yun. Nag-ahandog sila, hanggang sa lumaki na sila. Hanggang sa lumaki. Ang sabi sa Bible, and the times goes by ata. At dumating ang takdang panahon. Ano yung takdang panahon? Yung takdang panahon, ito na yung tinatawag na way. Tinatawag na pasya. Ano yung pasya? Yung kanyang natutunan sa kanyang mga magulang na nalaman niya, kailangan yung pasya, ipagpapatuloy niya ba yan? Ipagpapatuloy niya ba yun? So, ang nangyari kay Cain, hindi niya pinagpatuloy yung dating itinuro sa kanya. Iba siya. Na tama, na mabuti. Ang nangyari sa kanya, nagsarili siya ng ibang paraan. Imbis na magkatay siya ng hayop na may pinatutukuan para sa kasalanan, nag-iba siya. Old Testament. Literal ba yan? Pagkatay? Ha? Yes, dahil Pastor Lalabas, yun ang gawang mabuti. Mabuti. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, Hindi ko mamamarapatin. Ano yung mabuti? Yung tama. Tama sa pagandog. Tamang maghahandog yan ng mabuti. So, sabi ng Diyos, kung ikaw ay gagawa ng mabuti, hindi ko ba mamarapatin? Ayun ang tanong ng Diyos doon eh. Ngayon, dahil si Cain ay nag-iba, kasi ninyo, anong sabi sa verse 7? Anong sabi sa verse 7? At kung hindi ka gumawa ng mabuti ay mahandusay ang kasalanan sa pintuan. Pansinin nyo to. Sa time na hindi nag-iba na si Cain, rutas na mga best na fruits ang nilagay niya. At dahil sa panahon ng pag-aalay, sinusunog kasi ng Diyos yan. Bumababa ang apoy talaga niyan upang tanggapin ang kain. Sinusunog ng Diyos yun. Kaya nangyari kay Cain, hindi nasusunog yung kanyang hain. Kasi hindi nga yun yung utos ng Diyos tungkol dito. Isa ibinigay pa sa kanilang nararamdaman. In other words, nag-iba siya ng gawain. Ngayon, tignan niyo ang sabi ng Brother Ray. Ng oras niya, sabi niya, Mahandusay. Nahandusay ang kasalanan sa pintuan. ibig sabihin, the moment na iba ang kanyang ginagawa, palaging iba ang kanyang ginagawang paghahandog. Ang sabi, kumakatok, Kasamaan. Kahit at dalawang. kumakatok daw ang kasalanan sa pintuan. Mahandusay. Ibig sabihin niya, kumakatok sa puso niya Oo. yung kasalanan. Sabi ni Kristo ka, kumakatok ako. Tinitignan niya yung kapatid niya. Ang bihira. Sa kanya, hinahandog niya, sinusulong ng Diyos. Samantalang sa akin ang ganda-ganda naman. Ayaw niyang sunugin. Ano nangyari kay Cain? Pinatay niya si ate. Nasabi niya, Verse 8. kumakatok sa pintuan. Ano? Kumakatok? Mahandusay. Si Lion at the door. Tagalog. At nahandusay ang kasalanan sa pintuan. Ibig sabihin, yung paglihis ni Cain, araw-araw siyang kinakatok. Kinukonsensya pa nun. Hindi. Katok talaga as in. Nagpaplano siya dun sa kanyang kapatid. Penetrate niya yung kalaban. Pinagplanuhan niya ng masama. Ang Ibig sabihin, dahilan, hindi lang ngayon lang sila plano, kundi matagal din. matagal na yan. Oo. Sa tuwing magaganap yung handugan nila, at hindi sinusunog yung hain, Oo. Nagkaroon siya ng ano sabi? Nagkikim siya ng... galit. Di ba sabi natin? Kaya pala nung Ang sa sabi, tumutubo yung ugat ng kapaitan sa puso niya. Tatanggap ng na stronghold. nagtatagong ng sama ng loob, mga matay tao.
Diyan. Yung nagkingking na siya sa puso Kaya niya, pala yung gano'n. nagsama ng loob. Yung diba? Tema natin. Sama na yun. Yung sinasabi ni Pablo, nangyari kay Cain. Nangyari kay Cain yun. At yun, sabi nga ni Pablo, ay paalala sa ating lahat na kung pwede tayo maging sincero. Sabi nga ni Bible, whether you are sincere but sincerely wrong. Pwede sa tingin mo, sincero ka. Tayo. Pero hindi natin alam, lumilihis na pala tayo. At sa panahon ng paglihis natin, mangyayari yung kasalanan na yahandusan. Mabigat. Kaya, ito, may pasya ba si Cain? Meron. Pero ano yung kanyang pasya? Sundin niya yung sarili niya at kagustuhan. Yung sabi ng Diyos, kung gagawa ka ba ng mabuti, hindi ka ba mamarapatin? Ibig sabihin, kung siya ay magpapasya na ipagpatuloy yung dati na niyang nalaman and the rest of his life, tatanggapin ng Diyos, maniligtas siya, magiging matuwid si Cain. Di ba? Pero hindi niya ginawa. Okay. Ngayon, sa mga tanong kanina, entertain natin. Brother Jose, ano yung sabi mo? Alala mo pa? Palayo. Palayo. Walang magagawa ang palayo. Walang magagawa ang palayo sa... Ang palayo walang magagawa sa magpapalayo. Yes, no. Palayo. Kasi ang magagawa sa... Siya taglililok ano yung gusto niya? Destinado yung palayo. Pero Alalim yung palayok na yan. Ano yun? Tapos, sabi nga kanina, siya ka pa lang ang nanay mo. tinawag ka na. Jeremiah 1:5. Sa sinapupunan ka pa lang ng iyong ina, hindi na kitang magiging Pinabanal na kita. Alam niyo yung mga term na ganyan, halos marami pa yung ibang. Kailangan maintindihan natin. Ito. Kasi pag hindi natin maintindihan, hindi natin maintindihan kung paano natin ilalapat yung masulat. Halo. Isa pa, sabi kanina, walang pwedeng makapaghiwalay sa inyo sa kamay ni Kristo. Si Kristo may sabi niya, di ba? Walang sino ang pwedeng makapaghiwalay sa inyo sa aking kamay. Meron pa isa. Ang sabi ni Kristo kay Pedro, si Pedro, nagkakalagasan na yung mga apostol. Sabi ni Kristo kay Pedro, Pedro, hinihingi ka ng diablo sa akin. Pero hindi kita nabigyan. So, parang yung sabihin, assurance, di ba? Na siya ay talagang safe. Pero paano ibig sabihin yun? Sa mga sinasabi ng Biblia patungkol dyan, ang ibig sabihin niya ay God's beyond time. Ay, pastor, yung 17 time, no? God's beyond time yun. God's beyond time. Father, glorify me. Tama. Kaya glorify me before the world was. Kasi ang God's beyond time, yan ay foreknowledge. Paunang kaalaman ng Diyos. Hindi pa yan nagaganap. Nagaganap lang sa isipan ng Diyos, mula umpisa, gitna, hanggang kita ng Diyos yung dulo. Yan ang foreknowledge. So, yung mga sinasabi sa Bible, tulad sa Romans chapter 9, sabi niya, pinili ko si Jacob at kinamuhian ko si Esau. Ginagamit ng Calvinism. Pang-ibig nila, kita nyo. Diyos ang pumipili dyan. Wala nang kinalaman sila eh. Pero hindi nila nakita na ang Romans chapter 9, bago siya naging chapter 9, anong susi na chapter? Para maintindihan natin ang chapter 9. Basa kasi basa. Chapter 8. Anong nakalagay sa chapter 8, verse 29 up to 30? Ayan. Basa na. So makikita natin dyan yung order. From old, Romans 8, 29 to 30. Start from Paul to share. Justify.
tinawag? Ang sinunod ng Diyos, ginastify siya. At kasunod, nag-glorify siya. Sa kaisipan ng Diyos lahat nangyari yun. Romans chapter 8. Kaya, yung keyword ng Romans chapter 9, na kung saan yung sovereignty ng Diyos, hindi siya basta pinili niya lang si Jacob, hindi basta hindi niya pinili si Esau. Ibig sabihin, pinapakita kay Paul knowledge sa Diyos. Nakita ng Diyos bakit hindi niya napili si Esau. Kasi nakita niya sa foreknowledge na ganito ang gagawin ni Esau. Pinili niya siya ko. Bakit? Nakita ng Diyos na si Jacob ay susunod sa Diyos. Kaya, gano'n ang pananilitan sa Romans chapter 9. Pero hindi ginagamit ng mga Calvinists, no? Katulad ng mga Baptists at yung iba pa, na pang-ipit yung chapter 9 para sabihin na sovereignty talaga ang Diyos. Tama naman, di natin may katotohanan talaga sa sovereignty. Pero paano ba natin talaga itatama yung sabi na total depraved? Pag sinabing total depravity, ang tao talaga tama. Depraved talaga ang tao. Tama din yun eh. Pero it doesn't mean kung siya ay depraved, wala siyang kakayanan talaga na mag-respond sa Diyos. Meron. Kaya nasabi na kanina ni Sister Lena in John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito ang papasok. Whosoever. Yung salitang whosoever, ibig sabihin niya, hindi yan pasya ng Diyos. Hindi nang gagaling sa pasya ng Diyos yan. Ibig sabihin niya, ilalagay ng Diyos sa pasya ng tao. Whosoever believe it. Ibig sabihin, magpapasya ang tao, kailangan mong sumampalataya. At bukod sa sumasampalataya, kailangan niyang sumunod. Ito naman, Romans chapter 3. Basahin natin ng verse 14. Paano ang Diyos, ang tao at ang Diyos at ang tao magkukumbine? God, 3:14, and man. 3:14. 3:14. Ano ba? Ito 3:14. Romans 3:14. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at ng kapaitan. Sorry, Philippians chapter 3 ata. Nagtutukunin ako sa dahil sa ganting panan ng dati ng pagtawag ng Diyos. Yung sabi ng Diyos, ang Diyos gumagawa siya ng pagtulong sa tao. Pilipos ata yung Diyos. Dos 14. 2:14 pala. Ang Pilipos, di ba? Tama. Just na kasi ay. Philippians 2:12-13. Basa. Para matuto. Yan. Basa na. 13. 13. Okay. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sovereignty ng Diyos yan. Ama yun. Sa panahon, may tanong ako dyan. Teka muna. Ang sabi sa talata, ang pakilit mo nga, Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Pero mas dapat sa 12 muna eh. Yung pili ni Paul sa kanila eh. Yung naging mga yung more control sa akin. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong lagi pagsunod na hindi lamang sa harapan ko. Sabi ni Paul, kundi Anong verse? 12. Bagus pa nga ako'y wala,
ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Pero hindi ko natapos na, Pastor. Tama. 13. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yan. Ibig sabihin, tinutulungan tayo ng Diyos. Yung gawa ng Diyos, tulong niya yun sa atin. Pero ano ba yung parte natin? Ano magiging bahagi natin sa tulong ng Diyos para mag-meet? Kaya sabi ko kanina, ang Diyos kasi nga sovereign siya, di ba? God is sovereign. And God is sovereign. Siya talaga ang gumagawa. Sinabi sa Bible eh. Pero, ano ang magiging bahagi ng tao sa paggawa ng Diyos? Kailangan natin Decision. sumunod. And have faith. Kasi without faith, it's impossible to please God. Tama. Kasi kahit na ang Diyos pa rin ang gumagawa sa atin, pero kung hindi natin tutulungan yung sarili natin sumunod sa Kanya, hindi mag-limit. Correct. Hindi mag-limit yung ating kaligtasan. Hindi mag-limit yung atonement sa atin. Hindi tayo mapapatawa. Okay, no? So, yan yung kailangan mangyari. Totoo na ang Diyos umikilos sa tao, kung sinasabi umikilos gumagawa sa tao. Pero hindi ginawa ng Diyos na doktorin ng lahat ng pasya ng tao. Hindi siya gano'n. Hindi niya dinodoktor yung nagiging pasya ng tao niya. Kasi ang ginagawa ng iba, sinasagad hanggang doon sa kapasyahan. Yung pinapasya ng tao, ibig sabihin, Diyos din ang may gawa nun. Doon na medyo iba. Para sa job, Pastor. Kasi kung gano'n, halimbawa, for argument's sake sa mga Calvinistic, no? Kapag sinabi nila, itatagos ng Diyos sa tao, yung kanyang kapasyahan, ibig sabihin, yung pati pasya niya, Diyos ang may gawa nun. Wala dapat na impyerno. Tama? Walang may impyerno, walang pwedeng maparusahan kung gano'n. Kasi siya rin pala control. O siya rin na may control eh. Kasi tinutulungan niya ang tao, tapos pati yung pasya ng tao doon, gagawin niya, ilalagay niya rin. Eh wala nang bahagi talaga ang tao doon. At kung gano'n, siya rin pala ang masusunod sa lahat ng bagay. Dapat ginawa niya, dapat walang may impyerno. Dapat walang mapaparusahan. At maging si Lucifer hindi mapaparusahan kasi kung siya rin naman na may control, para sa kanya. Pero bakit si Lucifer nawala sa posisyon niya bilang anghel, mataas na anghel? Kasi hindi siya sumunod. Hindi niya sinunod yung gusto ng Diyos. So mahalaga yung pasya. Hindi na kasi ito basta pasya eh. Klase ng pasya na may pagsunod. Kasi kahit pagpasya yung tao, di na ayaw naman sumunod, hindi rin pagbibigay kung ano yung gusto ng Diyos kanya. Ano yung Pastor, yung sinabi ni Bertan? Hindi hato ng Diyos kung wala siyang babalang. Hindi maano. Oo. Yung resulta, sabi, hindi hato ng Diyos kung wala muna siyang babalang. Tama. Ito mo, kahit kayo babala ng Diyos eh, pasubali ng Diyos sa tao yan. Di ba kasi nasaging babala, naglalagay siya ng batas. Wala siyang masisik, wala siyang may dahilan. Hindi masisik. Nagpabala ang Diyos, pag hindi kayo sumunod, ganito ang mangyari sa inyo. Pag hindi, diba, ganun ang ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi talaga dinudoktor ng Diyos yung kalooban ng tao. Hindi lang talagang pagpapasya. Kaya, paano naman yung bura? Di ba, may pagbura, di ba? Saan ba mabubura yung kanyang pangalan at kailan? Pag ito ang pinag-usapan natin, in time, God's beyond time. Dito, pagka ang pangalan ay naisulat na, His name, it's written in the book of life,
Ang tanong, magugura mo ba? O hindi? Dito sa Biyantay, pag isinulat na yung pangalan nila sa Biyantay at yung sa Biyantay, yan ang Book of Life, yan ang Lamb's Book. Hindi ka na pwedeng mabura dyan. Lamb's Book. Walang pwedeng mabura dito. Kaya si Kristo may sinasabi kay Pedro, may sinasabi sa iba, nasabi hindi kayo mahuhulog sa aking kamay. May sinasabi pa si Pedro, ay si Kristo kay, sinasabi ni Kristo na, hindi kayo makakalapit sa akin. Liba na kayo'y ilapit ng aking Ama. Anong pinag-usapan nyo? Yes. For nothing is ng Diyos yan. Ngayon, magkaiba yung God's beyond time, God's in time. Ang God's in time, dito bargaining ito. Ito bargaining tawag yan. Nakikipag-bargain ng Diyos. Susunod ka ba o hindi? Tinutulungan tayo ng Diyos sa tulong na ito ng Diyos sa atin. Susunod ba tayo o hindi? Hindi. In-time yan. Dito yan sa panahon natin. Kaya dito sa panahon natin, nandito yung urahan dyan. Ngayon, sabi nga kanina, paano halimbawa? Malakas pala yung Diyos ng pastor. Paano halimbawa? Ito yung barometer. Ang isang Kristyano, Magsi-6 na. lumalakad siya. Ito yung P is 9. Sa paglakad niya, ito yung umpisa ng kanyang journey. Mayroon sa umpisa ng journey, napakagad. Mag-series. Share pa po eh. Tama? Napakagad dito. Mamamura ako sa mukha. Paglakad niya. Ibig bang sabihin, yung siya ay pinag-usapan natin yung Sabi ng bibig, mangyayari. Book of Life. Kapag pinag-usapan natin, di ba lumakad siya pagdating dito nadapa siya? Burado ba yung pangalan niya? No! Hindi. Ito mayo. Lumakad ulit. Ako natumba. Ulit. Natumba ulit. Baksa. Natumba. Humiga. Thermometer. Tapos tumayo ulit siya. Tumayo ulit. Kaso, pagdating doon sa malapit sa finish line, Balik ulit. tapa ulit. Okay. Okay. Malapit pa sa finish line. Ang tanong, mukurahin ba yung pangalan niya? Yes or no? No! Okay. May tira pang oras eh. May tira pang oras? Yes. Hindi na. Namatay na nga. Namatay na? Nadapa siya. Ay, hindi na. Namatay na eh. Hebrews 6:4, hindi na kayang baguhin sa pagsisisi. Tama. Tama na, Pastor. Ay, patay na isa. Parang ano yan ah. Kasi tinawag. Pagdalis yun eh. Pababangon eh, patay na. Tinawag siya. Sabi ni Brother Joel kanina. Akala ng kanyang nilakbay. Kasi bigla nahulog. Tapos biglang Bumitaw. nagpakasyon. Uy, nagbakasyon pa. Hindi naman siya na nagpakasyon lang. Dumating ang Panginoon. Sinabing bakasyon, medyo Milo lang. relax mo na, lalo mo na ako. Bakasyon muna ako. Balik. Mas balik na yun. Liwaliw muna ako. Mag-farm. ML. Oo. Ikaw ah. Nag-ML muna ako. Tapos, naka-realize, Bumalik. bumalik. Ulit. Hindi na manalo sa ML. Tuloy. Hindi na lalo sa ML. Ang nangyari, pagdating dyan, Sinisi sa inyo. ma-finance na, Nag-testimony, umiyak. Bumalik na yun. nakaranas ng matitinding pagsubok. Masakit. Tinalo ng diabetes sa pa. Tapos, sakit, namatay. Finish line din yan. Ang tanong, kapag lalakbay na mahaba, kapag lalakbay na, at doon sa dulo,
namatay, nag-relax, malapit sa finish line. Yung mahaba. Parang ano yan ha? Pastor, ang pinagbigyan Pero mas mahaba. Yung mahabang journey niya, nag-serve the Lord siya pa, gano'n. Sino yung... Eh, nung malapit na doon sa nasa kalagitnaan na Tumba. nag-relax, kaya natisod, o kaya naman nawala sa sirkulasyon. Ngayon, hanggang sa nagkasakit, namatay. Ngayon, ano ang tanong? Baka naman nung nagkasakit siya, nagsisi na siya. Hindi, may thermometer Okay, eh. buburahin daw ba ang pangalan niya? Hindi. Kapag, Okay, ito na. Yung pangalawa, yung journey niya is nag-serve the Lord siya. Sa kalagitnaan, Natumba siya. nag-relax, nag-lukewarm, nagliwaliw, natisod. In short, backslide, parang gano'n, no? Umalis na lang. Inabot na siya nung kamatayan niya. Ang tanong ngayon, binubura ba pa? Nagbura ba kayo? Yes, bura yun. Pwede. Bura yun. Hindi, merong ano eh. Pinatay ng Diyos para hindi mag-blaspheme eh. Bata. Eh, mas yung thermometer, di ba sabi thermometer? Oh, Mike, gamit kayo ng mic. Pastor, nangalan si Kristo sa... sa thermometer, di ba? Ang babasa niya ng Diyos, yung thermometer mo. Eh, mas malaki yung paglilingkod niya ng thermometer eh. Pero, hindi, dun sa sisisi niya doon, di ba nagkasakit siya? Naglokohan siya. Holy Virgin siya. Hindi natin masasabi kung pinatay siya ng Diyos. Hindi pa rin tayo makapag-judge eh. Kasi, kung pinatay siya ng Diyos para hindi na maligtas ang katawan niya, ay maligtas ang kaluluwa. Meron na mamatay, ligtas ang kaluluwa, pero Jeremiah 23. oo, pero ang katawan ay namamatay. Sa paano? Pasagot mo sa Ito yung tanong ko. Naliligtas ang Diyos sa Mahaba yung pinagilingkod niya sa Panginoon. Natumba, bumangon, mahaba, tapos nung dulo, nagkasakit, namatay. Namatay. Nag-blasphemy siya. Namatay. Hindi na siya. Nag-blasphemy, pastor. Lahat ng pinamamalihan niya, paano mangyayari niya? Ang sagot, hindi talaga nakasulat ang pangalan niya. Pastor, Hindi nga natin alam kung ako nag-blaspheme. yung sinabi mo namatay, Pag-asa pa ano yung kamatayan ni Kristo ay purpose din eh. Pinag-aaral siya sa daigdig ng mga patay. Pinag-aaral niya yung mga patay din eh. Pinag-aaral niya. Old Testament po yun. Ang ibig sabihin, hinapol pa rin niya. May patay ka na. May pangangagal kang si Kristo sa ano ba ito? Sa Tartaros? Ibang-ibang kasi ng panghuli sa kanhindi. Sa Hades. Hades o. Kasi kami rin siya. Hindi po tayo dahil sa ganung proseso tulad ng ginawa niya sa mga Old Testament. Yung sinasabi, Top tips na ganyan na. yung sinasabi ko po, di ba may namamatay, para hindi siya magpatuloy dun sa, hindi mauwi sa blasphemy. Ginagawa ng Diyos yun eh. Kaya naman dun. Paano yung blasphemy? Yung dulo ng Para blasphemy. hindi siya umabot sa point na magkasala. Yung dulo ng blasphemy, matindi. Nangingilag nga ang Diyos. Meron siyang intervene Meron siya. pa rin siyang tinitignan pa rin niya yung ano ng puso ng tao. Meron kasi habang nagkasakit siya, doon pala sa puso niya may nangyayari. Di ba? Na pagsisisi. Hindi natin alam eh, hindi nag-judge. Yung puso lang talaga ng Diyos. Yung ano nga eh. Sa kanila. Tourist virgin nga, nag-relax eh. Hindi nagdala Hindi kasi pwede siyang mamatay para hindi na magtuloy-tuloy yung blasphemy. Hindi siya Para hindi siya nakapasok. kasi kaysa mag-blasphemy. Di ba nakalagay sa Bible yun? Siya, Pastor, nag-relax na oh. Minto oh, tapos nagkasakit na matay. Eh, malay mo. Parang Yung kay sister niya, ang ibig niya sabihin, kukunin ka ng Diyos Para maligtas para maiwas ka rin sa darating na kasamaan na kung saan maaaring mahulog ka pa sa kasalanan. Mapatay ka na lang. Totoo naman. Di ba? Baka kumalat ng virus eh. Okay, patuloy na lang. Pero tinagdag ako isa ito. Ito newly convert. Tapos, i-direct siya. In a certain time, tapos hindi naasahan. Saan sakit, which namatay. Ito pang tao ito, maliligtas. Yes! Or ang pangalan niya ay Ligtas yan, Pastor. Ligtas. Nagdire yan. ano magiging pakihanan ng Diyos? Yung ginawa niya. Ay, sila yung panahon niya. Pagkabili.
Ang gawa niya, according to the words. Di ba parang katulad dito na magnanakaw, di ba? Oo, Sabi niya, ngayon din sa pagsama mo ako sa ikaryan. Sabi ni Kristo, ngayon din. Di ba? Parang wala namang effort yun, ano? Wala siyang effort eh. Pero sabi ni Kristo, isasama kita. Ito naman, naisilang yung kanyang panahon. Naging belayan siya, tapos yung panahon na. Nangyari, nasakit. Tayo. Tanong, ito ba yung tao ito? May pag-asa kaya sa kaligtasan? Depende sa puso niya, Pastor. Okay. So, sagutin natin ito, ha? Sagutin na natin ito. Ito, kanina, journey niya, bumakad, konting panahon, natumba. Nalumpo. Tapos, nangyari, Napaulit. lakad ulit. Isaiah 57. Lakad ulit, tapos natumba. Meron din sa New Testament Relax, nag-relax to, relax. Tapos, lumakad ulit. Konting panahon, ang nangyari, nagutan siya kayo ng pamatayan. Ito, makikita natin, kung pinag-usapan natin yung pangalan, nabubura pa. Ito makikita natin ang pangalan kung nakasulat pa o hindi. Base sa ipinapakita niya, na klase ng pagkilito. Ibang tawag nila, thermometer. Ibig sabihin, the moment na siya ay lumalakad, nakikita yung porsyento ng kanyang pangalan. Kayo, nakatapa kayo, ha? Nakasulat. At nakikita ni porsyento ng kanyang pangalan na bubura. Yes, ganito. Tingnan mo, sa sarili natin, apply natin sa sarili natin. Yung journey na ito. Hindi ba kapag ikaw ay masigasig, mainit sa Panginoon, hindi mo naiisip na ang pangalan mo, wala dyan. Yes or no? Yes. Makakaisip ka ba, sigasig mo sa Panginoon, tapos iisipin mo, makasalot kayo yung pangalan mo, saan na buhay? Hindi mo maisip yan. Ngayon, kailan papasok na ang pangalan natin, sasagi sa isipan natin na mag-aalangan ka ng pangalan, hindi na sila. Kapag Natutumba ka, Wala ka ng time. pag ikaw ay natumba at Backslide. backslide ka. At siyempre pag backslide, gumagawa na yan ng kung ano natin yan, di ba? Tama. Wala na siyang protection, gagawa niya ng kung ano-ano. So sa tuwing pakagawa siya ng mga mali sa buhay niya, papasok sa isipan niya ang pangalan niya ba ang sulat. Ligtas ba? Agoy. Tama, di ba? Oo nga. Liban lang doon sa may doktrina na once you are saved, forever saved. Na kahit gumagawa na sila ng gumagawa ng kasalanan, kasi ligtas na ako. May gano'n. Paano kung naniwala siya doon, tapos Diba? gagawa niya kasalanan? Ngayon, ano ulit siya? Tayo, lakad ulit. Tapos, paksan mo naman, hanggang sa kunti panahon, makain. Okay, ito naman, haba na ng kanyang nilakbay. Pagdating dito, pwede may tendency na relax siya. Yung muna, kasi medyo nag-burn out na ako, gano'n. Tigil muna, pansamantala. Hindi pa rin Wala na kayo dyan sa church. Tapos, nangyari, Sorry, balik na ako. bumalik ulit. At pagdating dito, nagutan siya ng pamatayan. Pangalan. Ito mapapansin niyo, mahaba yung kanyang nilakbay. Sa Panginoon. Ay, parang si Judas. Mahaba itong nilakbay na ito. Bago siya nakarating dito. So, ibig sabihin ito, may malaking chances talaga na nakikita niya yung kanyang pangalan nakasulat talaga sa aklat ng buhay. Kasi mahaba. Kasi mahaba yung kanyang span of time ng kanyang faithfulness. Yes. Yung pagsunod niya sa Diyos at yung hamon ng buhay niya. Talagang marami siyang ilagpasan. Kaya lang siyempre, hindi naman din maiwasan minsan dumarating talaga yung challenge. Minsan may makakaramdam ka na hindi naman yung bibitaw ka. Hindi ka rin, pero hindi ka bibitaw. Sulakan pa rin sa Panginoon. Nagutan siya ng pangatayan. Ligtas. So, ibig sabihin, sa pinapakita kong journey na ito, sa chart na ito, makikita natin kung ang pangalan ba talaga ng isang tao nakasulat o hindi, base sa kanyang inilalakad.
base sa kanyang ginagawa sa araw ng buhay natin. Makikita natin yan. Kaya nga, halimbawa, sa panahon na matagal mong paglakad sa Panginoon, matagal ng paglilingkod mo sa Panginoon. May sinasabi sa Daniel, di ba? Tinimbang ka, ngunit kulang. Many tekel and kupasig. Many tekel and kupasig. Ano ibig sabihin niya? Tinimbang ka, ngunit kulang. Ibig sabihin, pagdating sa kamatayan natin, ang destiny ng tao, titimbangin ka sa gawa mo, titimbangin ka ng Diyos sa gawa mo kung makakapasa ka ba doon sa ginawa mong panahon ng paglilingkod, ginugol mong panahon ng paglilingkod, at there was a time isa naghina ka at hindi ka nakapagpatuloy, pero nagtuloy ka pa rin, nabuta ka na ng mga tayo, titimbangin ka pa rin ng binatang. So, paano na yung paano na yung police and wise? Kasi parang gano'n din yan. Police and wise. Yung police na sa atin kasi, Brother Ricky, ang police and wise, hindi tayo dapat abutan ngayon ng kamatayan na pulis na kalagayan. Kasi pag once na inabutan tayo ng pulis na kalagayan, namatay na pulis na kalagayan, wicked yan. Kasi bakit? Kasi tayo ngayon, para makamit mo yung kaligtasan, mula sa pagiging pulis, magsisip ka ng wise. So yung kalagayan ng wise, John na yun. So kahit, halimbawa, tumigil ka, it doesn't mean kung tumigil ka, nag-relax ka, hindi ka na wise, police ka na. May certain time, sa panahon ng pagtigil mo sa maiksing panahon, magiging parang police ka na. Pero, kung lumakad siya ulit, nagsisi, lumakad, nagpatuloy, inabutan siya ng kasalanan, paligtas siya. Pero ito isa sa dito, huli ko sasabihin. Merong isang ganito rin tao, nakarinig siya ng katotohanan. Pero, ang nangyari sa kanya, nag-relax. Hindi niya pinansin. Pagdating dito, nagising siya. Kasi bakit? Sa dulo na. Nagkasakit. At ang tawag niya sa Diyos bago siya mamatay, Panginoon, narinig niya yung message, narinig niya. Panginoon, patawarin mo ako. Natanggap ko yung salita mo, Panginoon. Pasensya ka na, patawarin mo ko, hindi ko nasunod sa mga sinabi ko. Namatay siya. Last screen. Ang tao ito maniligtas ba o hindi? Nagsisi rin siya. Ligtas kasi nagsisi. Titimbangin pa. Ako sasabihin ko yun. Timbang? May Bible yan. Pamatayin natin ng Ligtas siya? Proverbs. Ligtas? Proverbs chapter 1. Chapter 1 verse 25. Bawal ako umuwi, hindi kayo ako naman ang tasawa sa araw na yung tasawa na sabi niya. Ay, tatawa siya. Bakit? Basahin niyo yung Proverbs. Then, Right. chapter 1 verse 25 ata. Verse 25. Basahin niyo. Tignan niyo yung Bible. Right. Ayun, tama nga po yung sabi ko kanina. Anong verse? Okay. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Anong verse? Aking 25. Proverbs 1:25. kundi inyong inuwi sa wala ang buong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang iyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang iyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy tatawag sila sa akin. Pakinggan niyo. Ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Malinaw yan. Regulation na. Total depravity. Ibig sabihin dyan, sa pinag-usapan natin kanina, tinutulungan siya ng Diyos sa lahat. Ang haba ng panahon na siya ay pinakausap ng Diyos, sinakarinig siya. Ang haba ng panahon na siya tinutulungan. Ang nangyari sa kanya, hindi ito. Bali, ang ending, Pastor, doon na lang siya sa great voice from judgment. He will be judged according to on his words. Oo, kaharap siya doon. Hindi niya pwedeng sisihin ng Diyos dyan. Kasi
Kasi sa pinag-usapan natin, ilang God's sovereignty. Ibig sabihin, yung paghihingi niya ng kapatawaran, parang sa kamatayan na niya. Hindi, kahit humingi pa siya. Kasi yung paghingi ng tao ngayon kasi paghingi ng tao ng kapatawaran, yung pagsisisi, kailangan may maipapakita. Basta ang tao na namamatay, normal na humihingi na ng tawad yun eh. Oo, yung iba, hindi ka talaga nakakahingi kasi biglang Yung book, Pero ito, nakakahingi pa ng tawad no? Pero ano sabi dyan? Kasi kung yung tulong ng Diyos sa kanya ay tinatanggihan niya, binabaliwala niya, hindi siya nagpapasakot doon sa pasya ng Diyos. Kaya ang nangyari sa kanya, hindi rin siya makapakinggan ng Diyos kung siya man ay nagsisisi na siya. Kasi wala nang panahon para ma-prove niya, para maipakita niya yung totoong pagsisisi niya. Kasi yung pagsisisi ng tao, kailangan ma-prove eh. Halimbawa, ngayon tayo na-convert, ngayon tayo nagsisi, ngayon tayo na-convert, tinanggap natin ng Panginoon. Naglingkod tayo, yun yung makakapakita mong barometer. Pastor, paano kung nagsisi? Kung isang linggo pa lang bago namatay? Wala na rin. Hindi pa rin yung kikilalanin ng Diyos eh. Kasi bakit? Ang sisi, ang hahanapin sa kanya mula dito. Hahanapin ng Diyos sa kanya yan eh. Sa asa na yung narinig mong salita, anong nangyari? Ayun. Hindi mo pinamuhay. Oo. Kasi wala naman pwedeng singilin ng Diyos sa kanya kung hindi niya napakinggan niya. Tulong ng Diyos yung napakinggan niya. Para sa kaligtasan niya, hindi niya isagad ng pasya. Kumbaga, hinintay pa niya umabot sa doon. Sabihin, yung una, yung inano mo nung una, mas ano pa yun? Ito. Tapos, May ano pa yan? nagwawali yung una, nagre-relax, tapos pagdating sa dulo, nagap na ng kamatayan. Titimbangin ng Mas Diyos. ligtas pa yun. Mas titimbangin ng Diyos yan. Hindi natin masabi, pero titimbangin ng Diyos. Pero, depende yan sa kung ano yung faithfulness niya sa paglakad niya. Pagtumbay niya. Depende pa yun sa Diyos kung anong dahilan. Oo. Ito naman, medyo malaki ang chance. Mahaba ito. Malta si Jeep, ay si So, yun yung sabi natin, Barnacles. sa natin ang usapan natin. We are predestined by, destination by His foreknowledge. Lahat ng bagay natapos sa kaisipan ng Diyos yan. Dito lang sa panahon sa lupa, meron tayong labanan. So, saan tayo hindi pwedeng mabura? Kung ang pangalan natin nakasulat sa langos, Bukanglay. Na talagang pwedeng mabura. Basta may basahin ako nakita kay Barnacles na. sa prayer. Tagalog lang na ito. Sabi niya dito, yung ano niya sa prayer, sabi niya, una, huwag gayaan maging lisensya ang prayer para gawin ang sarili mong bagay. Sabi verba namin. Pangalawa, huwag payagan ang predestination na gawing mga robot o puppet ang mga tao. Pangalawa, yung parang sabi niya, pangatlo, huwag gumawa ng predestination at free will na makasalunga sa isa't isa. Kahit na sa tingin mo na sila ay sumasalunga, pareho sila kahit paano nagtutulungan. Hindi talaga. Di ba sabi ni Brother Pangdang dyan, maaari lang, huwag gawin lisensya yung free will. Maging salungan. Kaya nga, minsan kasi ginagamit ng tao yun. Kaya nga ang ano dyan, gamitin ng tama. Hindi mali ang free will, pero dapat gamitin ng tama. Gamitin siya ng wasto. Hindi sa ganitong paraan. Hindi sa ganitong paraan. Parang ano kasi ito eh. Kasi may mga tao kasi nataliban siya sa kanyang kaisipan dahil sabi siya bilang ibang tao, diba? Sabi, pagdating mo sa tulog, hindi ka magsiksik. Heretic yun. Ibig sabihin, masama rin pala yung panay sa lungat ka sa lungat. Oo, Magdating sa dulo, nauusan ka na. kaya nga, ito yun eh. Ito yung sa taas. Ito yung taas. Sabi na dito eh, huwag gawin, huwag gawin maging salungat sa... Kaya nga, ito, dito sa taas yun eh. Mahirap, dito sa taas kasi titimbangin na ng Diyos dyan. Ito naman sa baba, ito yung mahirap. Diba? Ito sa taas. Ito naman, 6:50. minsan lang siya, 30. may silang panahon niya. Pero nagtanong siya. Okay, so sige, pagsamantala muna natin tutuloy natin mamaya. Chronicles tayo. Si